Iba dito ay, ang posibleng pipi talaga sila, pipe talaga sila, nung pinanganak sila, or sa aksidente, bingot, na sa defektibo na sa panganak, o tinatawag natin cleft lip, walang ngipin, maikli ang dila, kaya nahirapan sila magsalita. Nakaka-apekto din ang nilalaman ng damdamin ng isang individual upang mabigla ang kanyang maigiba ang kanilang pananalita. Ang emosyon din talaga nakaka-apekto rin yan. Kaya kapag i-assess nyo po, alamin nyo rin po kung ano yung nararamdaman. Kasuluklo yung nararamdaman ng pasyente. I-assess. Ay, nagwawala. Galing. Yan po isang picture ng ngipin. Dental problem naman. Sa dental problem naman tayo, mga problema sa ngipin. Yan po yung salamat sa Chris Guerrero sa donation ng picture. Joke lang. 32 ang normal na dami ng permanenteng ngipin ng isang tao na yung permanent teeth. Ito ay nakakamit sa edad na 18 to 25 years old. Magsisimula tumubo ang gatas ng ngipin o milk teeth sa edad na 6 na buwan hanggang 3 taong gulang. 20 gatas ng ngipin ang makakamit. At magsisimula itong malaglag sa edad na 6. Milk teeth, yun po yung baby teeth. So ilang pong edad po ng magsisimula lumabas? 6 months to 2 years, to 3 years. So, magsisimula sila malaglag sa edad na 6 na taon. Kadalasang problema ng mga kabataan ngayon ang pagkasira ng ngipin dahil sa hindi pagsisipilyo. Yun nga po, nakakalimutan magsipilyo, di ba? Kaya kailangan po talaga yan. Pagkatapos kumain palagi, sipilyo. Yan, yung pinakahuling gagawin sa pagtulog, sipilyo. Kahit sa inyo po, lahat po. Ang pagkain ng matatamis ay hindi naman talagang pinagbabawal, basta ugaliin lagi lang magsipilyo. Yung kasi yun yung sa matatamis, kapag okay lang kumain ng basta magsipilyo dahil yung kinakain ng bacteria yung matatamis yung tapos magsisikret ng acid, kaya nabubulok yung ngipin. Kaya basta magsipilyo, lagi ugaliin. Ang matatamis kasi ay kinakain ng streptococcus na bacteria sa ating bibig na